Muli, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid dyan, sa inyong mga tahanan. Kumusta na po kayo? Sana'y abutan kayo ng mga tinig na ito. Kami na nandito sa St. Paul United Methodist Church ng mga manggagawa ay aming ipinapabot sa inyo at ang dalangin po namin ay kung paano kayo pinagpala sa buong magdamag ng inyong buhay ay patuloy na pagpapalain kayo, managana kayo sa biyaya ng ating Panginoong Diyos sapagkat pinagpala na kayo mula sa inyong pagbangon ng inyong mga tahanan. At dahil pinagpala po tayong lahat, ay inaanyayahan po namin kayo sa panimula ng ating dalanginan, umawit tayo ng pambungad na awit. Alam nating lahat ito, I am thine, O Lord. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious blessing side. Tayo'y sumadaling manalangin. Dakila naming Panginoon Diyos, muli naming ibinabalik sa inyo ang aming pagpuri at pagpapasalamat. Dinadakila namin ang iyong dakilang kapangyarihan sapagkat ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay. Yes. Para sa buong magdamag ng aming pagpapahinga ay pinahintulutan mo na naranasan namin ang napakasaya, ligtas na gabi ng aming buhay. Siya nga po, Panginoon. Bumangon kami, taglay namin ang aming pagpapasalamat sa inyo upang ihandog namin ang aming sarili para sa patuloy na paglilingkod at para sa bagay na mga gagawin namin sa buong maghapong ito. Pangunahan niyo nga kami para mahayag ang iyong kalwalhatian at madala namin sa inyo ang lahat ng mga bagay na pangangailangan namin para sa buhay namin dito sa loob ng conference room na ito at sila na nandyan sa kanilang mga kinalalagyan. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. Inaanyayahan ko po kayo na kunin ninyo ang inyong mga Biblia. Okay? At samahan niyo ako sa pagbasa ng mga talata ng ating Panginoong Diyos na ito ang magiging laman at palatuntunan ng ating talakayan at palatuntunan ng ating panalangin para maidulog natin sa ating Panginoong Diyos. Ito ay mensahe ng ating Panginoon na magbibigay sa atin ng kalusugan ng ating spiritual na buhay para tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa sulat ni Apostol Matthew, sa Kabanata 11, sa talatang 16 hanggang 19, na itong magiging babasahin natin sa araw na ito. If you follow the journal and the discipline, this is the reading for today. At napakaganda po ang mga talatang ito. Hayaan nyo na basahin po mula sa 16 na ganito ang kanyang winika. Saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw.
nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, at idaragdag ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos mula sa pagkabasa at pagkarinig natin sa kanyang mga salita na itong magiging batayan ng buong maghapon nating buhay sa araw na ito. Tayo'y sumandaling manalangin. Katulad ng aming binasa at binanggit, dakila naming Panginoong Diyos, nais naming magpanimula sa inyo na iniuugnay namin ang aming sarili sa mga talata na nabasa namin, at hayaan mo na itong magiging daluyan ng aming buhay, samantalang sa buong maghapong ito, itong magiging laman at palatuntunan ng aming buhay sa inyo. Basbasan mo kami sa ilang mga sandali at sa buong araw na ito, at mahahayag ang iyong kalwalhatian at kadakilaan. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos. Amen. Muli, kumusta po kayong lahat sa araw na ito? Patuloy na kami ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng inyong mga pananatili, pagtangkilik, tama ba yan? Pagtangkilik sa aming lahat sa mga online worship, online ministry na ginagawa namin. Ginagawa namin ito at ginagawa nating ito, tayong lahat, kayo na nandyan, wala man kayo dito sa piling namin. Ngunit kayo ay kapiling namin sa isang layunin, sa isang diwa, kasama natin ang banal na Espiritu. Saan man kayo naroroon, nandun ang salita ng ating Panginoong Diyos, sama-sama natin na ipahayag ang kanyang mga salita. Alam niyo itong mga talakayan natin sa umagang ito, if you read the whole chapter, verses 1 of the whole chapter of 11, ito ay isang salita mula sa buhay ni Juan at sa buhay ni Kristo. Noong mga panahon na wala na si Juan ay nasa loob ng kulungan, nagutos siya ng kanyang mga kasama, ng kanyang mga disipulo. Dahil sa mga panahon na yon ay meron nang nababalitaan si Juan. Nababalitaan niya na si Jesucristo ay nagpapatuloy sa kanyang ministeryo, nagpapagaling sa may mga sakit, nagbibigay ng kasagutan ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, nagbibigay siya ng gabay sa mga taong nangangailangan, nagbibigay siya ng mga bagay upang ang lahat ng mga may problema at suliranin, lalo yung mga may physical na karamdaman sa mga panahon na yon, ay ginampanan ni Jesus, samantalang si Juan ay nasa loob ng bilangguan. Kaya inatasan niya ang kanyang mga disipulo, pumunta kayo doon at tignan ninyo. Alam niyo, kung minsan maganda rin yung chismosa, no? Chismoso. Itong talata natin ito, in 16 to 19, if you look on that, naging chismoso. Chismoso yung mga bagay na ito. Pero in the sense na nagiging chismoso, ang layunin ng pagiging chismoso is that to continue, to propagate, dalhin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa madalit sabi, nung nandun na yung mga disipulo sa piling ni Jesus, at nakita ng mga disipulo kung anong ginagawa ni Jesus, sabi ni Jesus, bumalik ka kay Juan para sabihin mo na ako ay nagpapagaling and so on and so forth. Ginagawa ko ang mga ministeryo sa buhay na ito. Tayo na mga manggagawa, tayo na mananampalataya, ang dami nating ginagawa para may pahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos. And yet there is a light, there is something oppositionist sa ating buhay, sa ating pagpapahayag. Di ba? Kuminsan hindi natin nape-perfect. Kuminsan perfect ang alam natin. Dahil alam natin tayo ay sinugo ng Diyos, alam natin tama lahat ang ating mga sinasabi para may pahayag ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pero at the other side, kung minsan ay hindi nagiging kaaya-aya sa kanila sapagkat meron silang mga personal na hangarin sa kanilang mga buhay. Kaya in this lesson, allow me to share, maiksi lamang ito, tungkol dito sa talata natin. First is that, Jesus come to change people by love, not by wrath. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Mag-umpisa tayo, kaya sabi ko kanina rito Okay, in verse 16. Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Inahambing ni Jesus
ang mga tao, katulad ng mga bata na naglalaro sa plaza. Hindi alam ng mga bata kung ano ang kanilang mga ginagawa. Kumisan, di ba ganun ang mga bata? Look at what done by the children. Maraming mga bata na hindi nila alam na mapapariwara sila. Alam nyo, kapag umuulan dito sa labas ng ating simbahan, umuulan ha, tingnan niyo ang daming mga bata. Ang dumi-dumi yung sa labas natin. Pero ginagawang swimming pool ng mga bata ang labas ng simbahan. Kahit na napakarumi ang labas ng simbahan. Sapagkat hindi alam ng mga bata. Hindi nila alam kung anong kapahamakan nila. Kaya ang mga tao na nakita ni Jesus sa mga panahon na iyon ay hindi niya makita na tama ang kanilang ginagawa, kundi sila'y tila baga naging bata na hindi alam ang kanilang ginagawa. Pero look at this, the character of the Lord Jesus Christ. He came for us to change people by love, not by wrath. Hindi pinalo ni Jesus ang mga bata, hindi binigyan ng anumang mabigat na kaparusahan ng mga tao na gumagawa ng hindi tama para sa kanila, kundi dumating si Kristo para ipahayag ang kanyang pag-ibig at pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya kayo, mga kapatid na dyan sa inyong mga tahanan, ano man ang ginagawa ninyo, mga kapatid, habang kayo'y nabubuhay, habang meron pa kayong hininga, habang kayo ay malakas pa sa buhay na ito, pwede bang bumaling na tayo sa ating Panginoong Diyos? Huwag tayong tumulad sa mga bata na hindi alam ang kanilang ginagawa, kung ano yung kanilang kapahamakan. Tayo, may sapat na gulang na alam na natin kung anong gagawin natin. Alam na natin na meron tayong Diyos. Bumaling tayo sa ating Panginoon sapagkat ito ang nararapat para patuloy na maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Pangalawa, mga kapatid, in this lesson, Jesus called us to life of a humble service. Jesus called us for a humble service. Balik ulit tayo sa bata. Kanina, yung bata, yung mga ginagawa na mayroong mga bata na hindi tama. Dito naman, inihalimbaw uli ng ating Panginoon Diyos sa mga bata. Bakit? Ano ba ang katangian ng mga bata? Di ba lagi nating sinasabi in Mark chapter 10, there is a portion there. Kapag hindi tayo matulad, na katulad ng mga bata, ay hindi tayo pinaghaharian ng ating Panginoong Diyos. Tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng mababang loob, magpakumbaba, para tayo mismo ang kakitaan ng kaharian at pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo sa lesson natin dito, mga kapatid, Jesus called us to a life of freedom, of joy, instead of slavery. Tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos para mamuhay tayo na may kalayaan. Ano nga ang ibig sabihin na mamuhay tayo na may kalayaan? Alam nyo, kung may Kristo tayo sa puso natin, alam natin kung ano ang tama at mali. At dun sa mali, kapag tumahak ka sa mali, wala kang kalayaan. Pero pagka tumahak ka kay Kristo, may kalayaan ka sapagkat alam mo na ang tama at mali sa buhay mo. Yan ang tawag, yan ang isa sa mga bahagi na dapat natin makita. Tinawag tayo dahil meron tayong Kristo sa puso natin. At ang layunin ni Kristo ay ma-separate, mailayo na tayo sa kasalanan. Alam niyo yung lesson natin kahapon, did you remember what Pastor Abner shared for all of us? Mga kapatid, lumayo na tayo sa kasalanan, hindi na tayo mabuhay doon, wala na tayo doon. At ngayon sa umagang nito, tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano ang sinabi niya dito sa talata upang magkaroon tayo ng isang buhay na malaya para kay Kristo. Pangapat, at ito yung panghuli dito sa lesson natin, Jesus called us to a life of yoke to Jesus Christ under God's gracious and mercy. Tinawag tayo para magpatuloy tayo na tayo ang babalikat ng yoke. Ano yung yoke sa Tagalog? Yung pamatok. Tinawag tayo ni Jesus na tayo magdadala ng kanyang pamatok saan man tayo pupunta. Kaya nga mga kapatid, tayo bilang merong Kristo sa puso natin, kung minsan ang daming mga bagay na naririnig, kinukutya tayo sa labas, di ba? Lalo kapag baka pag-encounter tayo ng mga tao na hindi natin kapanalig, hindi Kristo ang kanilang pinaniniwalaan, kahit na magpapahayag tayo, nakakarinig tayo ng iba't ibang mga bagay. Ngunit pansinin ninyo, tinawag tayo ni Kristo upang tayo ang magdala ng pamatok, ipahayag natin ang biyaya, mamuhay tayo na mayroong Kristo sa puso natin, balikatin natin ang iba't ibang mga pagsubok sa buhay sapagkat hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos.
Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago tayo manalangin mga kapatid, umawit tayo. Meron kaming awit dito, I know na hindi familiar sa inyo, pero hayaan nyo na awitin po namin ito. At sumunod na lamang po kayo bago tayo manalangin dahil ito ang magiging preliminary para sa ating panalangin sa ating Panginoong Diyos. I cast all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet. And any time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Isa pa? I cast all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet. And any time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Tayo manalangin. Muli naming dinadala, pinasasalamatan ka namin, dakila naming Panginoon Diyos, sa napakagandang umaga, sa mga salita na nahayag sa amin, sa mga awit na aming inawit. Dakila naming Panginoong Diyos, ito ay nagtuturo kung sino ka sa amin, kung sino ka nga, dakila naming Panginoong Diyos. Ikaw na aming Panginoon na hindi nagbabago. Ikaw na aming Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw na aming Diyos na hindi nawawala, kundi nagbibigay sa amin ng mga kagalingan sa mga karamdaman namin. Nagbibigay sa amin ng mga solusyon na pangangailangan namin. Kaya nga, dakila naming Panginoon Diyos, sa aming pagtatapos ng aming dalanginan, hayaan mo na sa inyo po naming dinadala, I cast all burdens na nasa puso namin ngayon, sapagkat ikaw ang aming Panginoon na inaasahan ng bawat isa sa amin. Papuri at parangal ang aming ipinapaabot sa Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Diyos na nagbigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Diyos na nagandog ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At Diyos na nagbigay sa amin ng mga salita na aming napakinggan at mga inawit at ang mga dalangin na ginawa namin sa napakagandang umagang ito. Sa inyo po ang papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Papuri at pasasalamat o Diyos ang aming pinapahayag sa umaga nito dahil sa napakabuti mo po sa aming Panginoon Diyos. Salamat po sa mga pagpapala at biyaya na patuloy naming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. Yes, At sa sandaling ito, Panginoon, ay pinapanalangin po namin ang aming mga kapatid na ngayon ay naghihirap, Panginoon, sa hindi nila pag-uwi sa kanilang mga probinsya, Panginoon. Nandoon sila sa init ng araw, Panginoon, walang makain. Panginoon, tulungan mo po sila. Nawa ay ang iyong mapagpalang kamay ang iabot mo sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo sila, Panginoon. Yung mga hanggang ngayon, yung mga jeepney driver ay karamihan ay wala pang hanap buhay, Panginoon. At sila ay umaasa lang sa mga bigay ng mga tao, Panginoon, nakapagdurugo ng puso kung sila ay nakikita namin, Panginoon, na kami ay sagana sa pagkain. Sa comfort zone kami, samantalang kapwa namin ay naghihirap, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon. Wala po kaming magagawang anuman para sila ay mabigyan ng kanilang pangangailangan, pero may gumagamit ka ng mga tao, Panginoon, upang maabot ang kanilang pangangailangan sa oras na ito.
At sila po ay isinasama namin, Panginoon, sa panalangin na Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kanilang mga kakailanganin para po sila ay makauwi na sa kanilang lugar na kung saan doon sila naninirahan. Panginoon, maawa ka po sa mga taong ito, sa mga jeepney driver na may mga pamilya, Panginoon, na nagugutom na. Nawa dumating yung pagkakataon na sila rin po ay mabigyan ng trabaho upang mapakain nila kanilang mahal sa buhay. Kaya Panginoon, Ikaw po ang aming Diyos na nakakaalam ng sitwasyon ngayon namin, Panginoon. Nawa ay matapos na po ang problemang ito sa amin, Panginoon, upang kami ay patuloy na makakilos, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Mas mabigyan ka pa namin ng mahabang pagdilingkod, Panginoon. Maraming salamat sa iyo at Ikaw na pong bahala sa mga taong ito na patuloy na dumadalangin sa iyo. Nawa ay dinggin mo ang kanilang mga panalangin. Ito po ang aming panalangin para sa kanila. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Patuloy, O Diyos, na pinagpapala ka namin sa umagang ito kung paano pinagpala mo kami ng kalakasan ng buhay, pinagpala mo kami ng inyong salita upang maging kalakasan din po ito ng aming buhay espiritual at ng aming pananampalataya. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng mga tao sa iglesyang ito. Tinataas po namin sa inyo ang sambahayan, tahanan ng mga anak mo dito sa St. Paul United Methodist Church. Ngayon din po, Panginoon, tinataas din po namin ang bawat sambahayan, ang bawat tahanan, Panginoon, na kinikilala, tinatanggap ka bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga prayer concern. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga senior citizen. Patuloy mo silang ingatan, patuloy na pagalingin, patuloy na katagpuin ng kahabagan at kabutihan mo. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga estudyante, ang aming mga kabataan, Panginoon, sa mga nalalapit na panahon, mag-uumpisa na kanilang pag-aaral. Lord, hindi po namin alam kung ano po ang mga sistema pa na higit na makakabuti sa kanila. Subalit, dalangin po namin na maging maayos po ang kanilang magiging pag-aaral, Panginoon, sa mga susunod na buwan, Panginoon. Dinadalangin din po namin sa inyo, O Diyos, ang aming kasamahan dito sa iglesia, si Kuya Dong, patuloy na kagalingan, sumakanya, Panginoon, gayon din po ang provision para sa kanyang patuloy na pagpapagaling, pagpapagamot, Panginoon. Dalangin ko po ang bawat manggagawa sa bayan, tahanan ng mga anak mo sa iglesyang ito. Patuloy mong katagpuin, Panginoon, ng inyong pag-ibig, ng inyong katapatan at ng inyong kabutihan, O Diyos. Sa pagpapatuloy po ng aming online Prayer Covenant online worship service, O God, pagpalain niyo po si Aaron sa patuloy na kinakasangkapan mo upang magamit, Panginoon, sa online service po namin, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, kanyang asawa na si Chris, kaya din po ang kanilang baby, Panginoon, na lalabas at mga darating na panahon, Panginoon. Patuloy mo silang i-cover, Lord Jesus, ng inyong banal na dugo. Gayun din po ang mga kapatiran namin na patuloy, Panginoon, na nagpapala sa pagkakaloob ng kanilang mga ikapo, ng kanilang mga blessing, financially, Panginoon. Ibalik niyo po ang pagpapala sa kanilang siksik, liglig at umaapaw pa, O Diyos. Purihin ka sa umagang ito. Lahat ng ito'y dalangin namin at papuri at pasasalamat binabalik namin sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Minamahal naming Diyos na makapran sa lahat, narinig mo po ang mga daing ng iyong mga anak, Yes. na sila ay nanalangin na nawa ang iyong pagpapala ay dumaloy sa kanila, Panginoon, at nawa maapaw na pagpapala pa lalo po sa mga kapatid namin na mga miyembro ng St. Paul United Methodist Church at gayon po sa mga nakikinig ng aming gawain ito, O Diyos, at salamat din po sa magandang sermon ng aming Pastor Reverend Rani Jacinto, Panginoon. Naway ito'y tumimo sa mga puso ng mga nakikinig at hayaan niyo po na sa pamagitan ng kanyang sermon, gayon po sa aming mga ginagawa, Panginoon,
every Monday to Saturday, Yes. O Diyos. Nawa ang lahat ng mga nakikinig, O Diyos, sila ay iyong pagpalain at lumalim ang kanilang panampalataya, O Diyos, at umasa lamang sa iyo, sapagkat walang ibang Diyos na katulad mo, makapangyarihan sa lahat, mahabaging Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming ministry, ang aming online worship service, Panginoon, na gagawin namin this coming Sunday. At gayon po lahat ng mga ministries ng aming simbahan, ang Nurture Committee na sa panguna ni Aaron Singwa, Panginoon, na naway maging maayos at magiging makabuluhan ito, Panginoon, lalo po sa aming Sunday School. Gawin namin this coming Sunday, O Diyos, online Sunday School. Panginoon, pahintulutan niyo po na mangyari ito. At wala po kaming ibang dahilan kundi lumalim pa sa panampalataya ang iyong mga anak, lalo po sa mga nakikinig, Lord. Pagpalain mo rin po ang aming paaralan, ang St. Paul Grade School. Ingatan mo rin po ang mga teachers at magkaroon ng kaayusan, lalo po sa online teaching, O Panginoon. At ganun po, ingatan mo ang mga estudyante ng aming paaralan. Lahat ng mga kababayan namin, ang aming bansa, O Diyos, hayaan niyo po na magkaroon ng economic recovery at hayaan niyo po na kahit mayroong COVID na ito, ang lahat ng mga tao ay magkaroon ng pagkain, magkaroon ng kasaganaan, O Diyos. Panginoon, maghimala po kayo sa aming bansa, sa aming simbahan, St. Paul United Methodist Church, at sa lahat ng mga nakikinig. At pagpalain mo rin po ang isang miyembro ng Tangos UMC na humingi sila ng panalangin sa kanilang manugang na si Boyet, ang manugang ng mga Nibira family, Lord. Pagpalain niyo po lahat ng mga narito, ang mga ministerial team, pagpalain niyo rin po, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Jesus na masaan. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, anumang aming kahilingan ay ibibigay mo sa amin. At dahil sa sinabi mo, Panginoon, magtiwala kami na mayroon namang panibagong pagkapala na aming maranasan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.